Magandang araw at magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Shenjing Kai, ang inyong legit na Feng Shui consultant dito sa YouTube channel. And if you're watching right now and into Feng Shui, sana po magustuhan nyo itong video ko at para po sa inyo talaga ito. So, ako po ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang mga kapalaran ngayong paparating na 2025. Hello mga ka-Shenjing Kai, the waiting is over. No, andito na ang ating book set. So, sa mga nagbayad na, thank you so much. At saka sa mga hindi pa nakaka-avail, available na po. So, pwede na kayong mag-PM. At i-remind ko lang announcement po, no? Kasi sa every time na mag-screenshot po kayo ng payments ninyo, sali nyo po yung birthday ninyo para dun sa pinangako ko sa inyong mga alam na this, no? So, para alam ko yung mga stones na nababagay para sa inyong mga birthdays. Kasi ayoko na yung mag-live. Baka maguluhan kasi ko Madali kasi akong mahilo pag mga ganun. Maraming gagawin. So, ganito na lang. Basta every screenshots nyo, kasama na yung birthdays ninyo. Para alam ko na agad kung ano yung isasama sa inyong book set. So, looking forward tayo sa mga bagay na yan. And thank you so much sa isa na namang taon na pagsama nyo sa akin sa Buhay YouTube. Sa mga bago natin, ako po ay legit na Feng Shui consultant na graduate po talaga ako at may kaalaman sa Feng Shui. So, hindi po tayo kagaya ng mga... Kung mapapansin po ninyo, di ba, ang mga legit na Feng Shui consultants po ay hindi agad-agad nagpo-forecast. Hindi po kami nagmamadali dun sa mga nakikipag-unahan, na August, September, October pa lang nagpo-forecast na kasi kailangan, pag kayo po ay legit na Feng Shui consultant talaga, kailangan nyo po munang balansehin talaga lahat ng mga elements na nagsasanib. Aaralin nyo po talaga. Hindi po yung basta-basta kailangan tayong may mapanood or kailangan makarami tayo ng views. Hindi po ganun. Kasi kailangan po talaga maselan po kasi ang mga sitwasyon, ng mga ibang mga animal signs. So, hindi po tayo nagmamadali at hindi po tayo naghahabol. So, kailangan pong talagang tutukan at isiping mabuti ang mga pino-forecast natin, especially, pag mga legit Feng Shui consultants kayo. So, ngayon, alam nyo po, honestly, ayaw ko talaga nagpo-forecast. Hindi po talaga ako masaya na nagpo-forecast. Kasi alam nyo po, nagpo-forecast ng every year na kung sinong lucky, kung sinong unlucky, kasi nalulungkot po kasi ako dahil alam nyo, syempre hindi naman lahat ng mga animal signs ay mga lucky or talagang may mga negative na forecast, at hindi naman tayo pwedeng lahat maswerte or lahat pangit, So talagang being a legit Feng Shui consultant, talagang it is my responsibility to tell you the truth. Hindi po tayo mag-sugar-coated dito, Hindi tayo mag-sugar-coating dito kasi yung sugar-coating po is yung, kunyari, gagawa lang tayo ng kwento para lang may mai-vlog tayo. Hindi po ganon. So, yung mga, pag-aaralan po talaga natin at kaya nga po talaga ako nakapag-desisyon na magawa ng book since 2011 is because kasi po para meron talaga kayong alam na magiging solusyon ninyo sa mga hindi kagandahan na mga energies ng taon, As a legit Feng Shui consultant, of course, it is my responsibility na sabihan kayo ng mas maaga. Para kahit sumasakit alam nyo, every time na gumagawa ako ng ganito, sumasakit po yung sikmura ko. Kasi nalulungkot ako sa mga hindi maganda ang kapalaran sa taon na yan. Dahil lahat naman tayo, kasi umiikot po yan. Kagaya nga sinasabi natin,
Feng Shui is time and space. Talaga pong nagbabago ito sa ayaw at sa gusto natin. So, yun nga, nalulungkot ako kapag nag-a-analyze ako at ng forecast ng mga animal signs na hindi, medyo less fortunate sa kanilang yearly luck. If possible sana, gusto ko sana puro maganda, puro laki ang sabihin, but hindi ako pwede ng ganun. Dahil you deserve to know the truth. Para makapaghandaan kayo ng mas early, makapaghanda kayo ng mas earlier. Sabi ko nga, lagi sa inyo nun, awareness can help us cure. Awareness can save us. Awareness can help us escape the afflictions. So, kaya tayo gumagawa ng libro para alam ninyo kung paanong susolusyonan, kung paano ang pag-iwas sa mga dapat yung kakaharapin. Kaya naman, lungkot na lungkot ako kasi sa napakarami kong ox na mga kasyeng-jingkay dyan, no? Siyempre, ang ox kasi ngayong 2025 ay Year of the Snake, no? Year of the Wood Snake. Nakakapagtaka nga kasi alam niyo kung makikita niyo minsan sa YouTube, no, meron silang snake na kulay gold na hindi naman tayo hindi naman tayo metal snake this year. This 2025, we are wood snake, no? So, yun ay may maganda rin namang kombinasyon para sa taon. Ngayon, hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon, kundi yung mga hindi magandang kapalaran at ang isa nga doon ang ating mga napakaraming kasyeng-jingkay na mga ox, no? So, sana bumili kayo lahat ng mga books ninyo para alam na ninyo kung paano iwasan, kung paano ilagan ang mga paparating, no? Na mga pangit. So, pag pangit, mag-makeup na agad para hindi pangit, no? Yon. So, yun, please buy the book set guide para makapag-prepare na kayo ng mas maaga kesa sa mga bago pa dumating ang pagpasok ng taon. Kasi kailangan ninyong gawin ang mga protections ninyo sana, no? Before February 3 lahat. Kasi mas maganda yon na preparado na kayo usually. Kasi nag-change talaga tayo ng taon from February 3. So, hindi naman yan ang Chinese New Year natin. Ang Chinese New Year natin ay January, no? January 31, if I'm not mistaken. Kasi medyo bangag pa ako ngayon sa walang tulugan na paggawa ng ating libro. So, ngayon, yun nga, nalulungkot ako para sa mga ox natin. Pero, huwag kayong malungkot dahil meron din naman kayong mga magagandang buwan na pwede nyong samantalahin. Ngayon, ito yung mga dapat mag-ingat sa panahon ng taon ng mga snake. Siyempre, una natin dyan yung animal host ng taon, ang snake, no? Pero, balance, maganda kasi yung ng snake ngayon kung masasabdo nila, no? Kung ma-prevent nila yung nakatadhana sa kanila na pagsubok, ay napakaganda po ng kalalabasan ng mga ipinanganak ng Year of the Snake, no? Dahil ang combination din ng wood and snake. But of course, no, hindi lahat ng snake ay magiging lucky. Meron ding mga complicated na combining elements kahit snake kayo, no? So, yan ang ating alamin sa ating libro, sa ating book set. Alamin natin kung ano ang mga dapat pag-ingatan at kung ano ang mga dapat na solusyon. Ngayon naman, nalulungkot din ako para sa mga rata, no? Kasi alam nyo, pag-empath po kasi kayo, yung empath po is yung nakakaramdam kayo ng kalungkutan sa kalungkutan ng iba, nakakaramdam kayo ng kasiyahan sa kasiyahan ng iba, yung ganun. Kaya ayoko po talagang yung nakakabasa ng mga, kunyari hindi maganda yung kapalaran ng ganito. Kasi naapektuhan po ako dahil, syempre, sad din po ako sa kanilang mga ganun. Hindi po yung, kasi po yung iba po talaga yung may puso. Alam nyo po yun, yung hindi lang yung nagpo-forecast kayo na parang wala lang sa inyo. Pero ako po kasi talagang,
from the bottom of my heart, nalulungkot po ako kapag yung meron talagang hindi maganda, no? So, impact po kasi ako. So, yan po, yung rat, nalulungkot pa ako dahil apektado po sila, may mga dangers po silang dapat kaharapin ngayong 2025 Year of the Wood Snake, ano? Isa pa pong ano natin ay ang mga tigers din, magkakaroon din sila ng kakaharapin na mga pagsubok sa buhay na hindi nila na i-encounter sa ibang mga taon, ano? Tapos, ang mga, ito po talaga ako na, ano din, ano, ang mga boars po, kasi ngayong taon, please, bumili din po kayo ng book, lalo na yung mga boars po, kasi, bugbog po talaga ang mga boars ngayong 2025, no? So, mas maaga ninyong maprotektahan, mas maaga ninyong malaman, mas maaga kayong makakaiwas at magkakaroon ng solusyon sa inyong mga sa inyong mga kakaharapin para kumbaga dumating man si Pacquiao sa buhay nyo, meron na kayong nakakover, no? Yung mga ganon na sitwasyon. Mga ka-Shengjingkai, pasensya na kayo talaga kasi sobrang sleepy pa talaga ako for how many weeks na hindi talaga ako halos natutulog. So, yun po ang ating mga, medyo talagang hindi kagandahan. Kaya, magpa-reband na, mag-makeup na para gumanda. So, ito naman po yung isa pa natin yung, yung dog. Mapapalaban din po at mapapaaway ang mga dogs natin. So, yung mga ganon, na yun sila yung mga medyo talagang kailangan ng mga protections, no? Dahil pagka ganito na hindi maganda ang taon, marami rin kayong mga buwan na mas hindi magiging maganda ang resulta. So, mas mabuti kung alam natin, no? Nalulungkot talaga ako dahil sa marami din akong mga kaibigan na boar signs din at tsaka yung yung mga ox, marami akong mga mga kaibigan, may rat din, no? So, yun nga ang mga dapat nating papag-ingatin ngayong 2025. But then ang top 5, let's say top 6, no, na magaganda natin na although may mga pangit din silang mga buwan at may mga conflict din sila, ay medyo mas angat sila ngayong 2025, no? Itong mga sasabihin kong kasunod, ang monkey, medyo okay sila talaga sa pera, lalo na madiskarte talaga itong mga monkey. So, talagang ito yung mga taong hindi nakakatulog pagka kukunti na lang ang pera. Ay, ganun din ng sheep, no? Medyo blessed din sila ngayong taon. At yung iba sa inyo na mahirap, kahit nasabihin na maganda yung taon ninyo, at sa tingin nyo, nahihirapan pa rin kayo, it means you need to enhance. Kailangan nyo po ng enhancer pagka ganun. Kasi para po, talagang ma-achieve ninyo, matanggap ninyo, ma-activate ninyo yung inyong good fortune sa taon na yan. Kasi, although yung mga hindi natin kagandahan na mga ka-animal signs ay po yan, protection talaga yung uunahin ng mga yan. At kung gusto nyo naman syempre na mas makaahon agad, kung kaya din lang naman ang mga budgets ninyo, mag-enhance na agad din kayo para maging magaang na lang ang lahat, no? So, mag-enhance din kayo ng luck ninyo, although monkey, sheep, at ang dragon, ang horse, ang rooster, mag-enhance na po kayo kung gusto niyo talaga ng, kumbaga, maging high achiever sa 2025. Ngayon naman, itong rabbit, no? Although maganda talaga din ang rabbit, but yung sa rabbit kasi is medyo may conflict siya dahil 50-50, yung in wrong, may isa lang kayong pagkamali-mali ng pag-decide, nagkaroon lang kayo ng wrong decision, nagkaroon lang kayo ng isang maliit na wrong decision,
maiiba po yung inyong good luck, no? Actually, maswerte din po talaga. But when it comes na kapag talagang maganda rin ang month ng rabbit, ay talaga naman ding doble-doble rin ang kanyang magiging swerte. So, maging maingat ang mga rabbit, no? Sa pagpili ng kanilang path, no? Yan ang mga ano natin. And then, kasi ang mundo natin ay pagulo ng pagulo, no? Talagang walang katapusan. Yun ngang dapat nating mas pag-ingatan lahat tayo. Affected tayo ng illness dahil ang dominant star natin next year sa 2025 ay ang illness star. So, lahat tayo, regardless kung maswerte ka o malas ka, lahat tayo ay apektado ng sakit. May bagong lalabas na sakit po ngayong 2025 at obviously siguro ito ay biological. So it means virus po siguro ito, no? Yung mga ganyan na usapin, bagong virus na naman ito, bagong sakit na makakaapekto sa karamihan sa atin. So yun, nakakatakot din po yung mga ganon. Kaya ina-advise ko na sa lahat maging maingat tayo sa ating mga kalusugan, no? Prioritize natin ngayong 2025 talaga ang ating mga health. Tapos kung possible, maglagay talaga tayo ng health enhancer sa loob ng bahay natin kasi kung lalo na kung mahina ang katawan ng mga kung talagang sakitin kayo, no, or mahina talaga yung may mga elderly kayo, so be sure na ang mga ito ay nakaulo sa kanilang magandang mga positions at talagang highly protected sila, no? Yung mga alam na natin na may mga sakit, protektahan na natin, no? Hindi na natin dapat ipagwalang bahala kung meron ka namang mga hindi mga sayo mismo sa sarili mo, so magprotekta ka na rin. At yun ang ating dapat prioritize ang health natin. So, kung magko-comment kayo, kung may mga tanong kayo sa akin, please put it in the comment section para hindi pare-pareho yung mga tanong ninyo sa PM, no? Mas, kung nasa YouTube comments tayo, mas nababasa din ng iba yung inyong mga concerns. So, hindi ko na kailangan magpaulit-ulit ng reply sa inyo. So, yun ang request ko lang sa inyo. Baka naman, So, yun ang mga isa pang mga ano natin, ano? Lalo na pagulo ng pagulo ang mundo natin. Gera dito, gera doon, any moment, ano? Kumbaga, sabi nga nila sa joke, any monument, talagang pwedeng, isang pitik lang, pwedeng mag-spark talaga ang kaguluhan sa mundo. So, ngayon, may mga magulo na nga ang mundo, magulo pa ang panahon natin, no? Yung hindi na predictable ang ating season, ang ating mga bagyo ay mas lumalakas na at nakaka-harm na talaga sila. So, yung nakakatakot na ang mga nangyayari sa mundo. Yung mga tao, pasama na sila ng pasama, marami ng scammer, marami na talagang yung wala nang ibang nasa isip kundi ang pangloloko sa kapwa. At lalo-lalo na ngayon yung mga evil na nag-uumpisa na naman ang pagbebenta ng mga drugs. Ito na naman tayo sa mga drugs na wala nang kinakatakutan ng mga tao nang hold up sa tirik na araw. Kumbaga, maraming tao noon maho-hold up ka lang kapag ka nag-iisa ka or pero ngayon kahit sa napakaraming tao na lugar, mag-iingat-ingat din po tayo lalo na ngayong magde-December, no? Kung pumupunta kayo sa mga exclusive restaurants na nalaman namin, nabalitaan namin dito sa Japan na ang Japanese restaurants daw pinapasok ng mga because you know why? Ang mga Japanese restaurant kasi, ang mga pumapasok almost dyan is yung mga may kaya sa buhay. So, pinapasok yan ng mga magnanakaw. Dahil nga, yun nga daw, sabi nga daw ng mga Japanese na may mga restaurants doon, wala namang nangyayaring ganito noon. Bakit ngayon meron na? So, kasi nga wala na pong kinakatakutan ang masasamang tao ngayon. Dahil talagang ang gusto na ng mga tao ngayon ay maging masama. Mas pinipili na nilang maging masama,
So, ang mga ano natin, kailangan na lang nating maging mabuti. Manalangin tayo lagi, yun lang naman ang ating magagawa. Manalangin at magproteksyon tayo sa pungsoy. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa pungsoy, pero hindi dahil ito sa pagano, kundi marami na po talaga akong na-experience at na-encounter sa mga ganito. Alam nyo, dito po sa book natin, dito nyo, marami po kayong matututunan dito sa book natin na kung ano ang mangyayari, kung ano ang kahihinatnatan, kung ano yung kahinanatnatan, yung mangyayari, yung kung ano yung mga nahihinatnatan ng mga pagkakamali natin sa loob ng bahay. Sorry, hindi ko mag-gets yung tamang word. Kung ano ang magiging mangyayari, nagiging resulta sa mga wrong feng shuis natin sa loob ng bahay, lalo na dun sa mga walang awareness sa feng shui, no? So, ngayon, yan, dito malalaman nyo this year, yan ang ating, kumbaga, pinaka-specialty ngayong libro, ngayong 2025 na book set natin. Dito natin malalaman yung mga akala natin wala lang, pero talagang may malaking impact sa ating mga buhay. So, be sure po na mag-grab kayo ng aking book set ngayong 2025 dahil marami po sa mga kapwa ko rin, mga legit na nagsusugarcoat kasi alam nyo mga tao, ayaw nila ng pangit na balita, ano? Pero dito po sa atin, sa akin po, sa ayaw at sa gusto nyo, kailangan nyo. You deserve to know the truth, no? So, hindi tayo playing safe. Although, yun nga, sinasabi ko sa inyo ngayon na dito malalaman nyo yung mga pag-iwas, yung mga dapat ninyong gawin. Hindi po kabawasan sa inyo ang pagbili. Alam nyo po, minsan lagi tayo kasing nag-iisip na ang pera po, pag pinagtrabahuan, if you work hard, talaga pong magkakaroon kayo ng pera. But then, yung buhay po ng mga nawawala ay napakalaking kawalan po sa atin at napakalaking kalungkutan ang dala niyan sa atin. So, be sure na makabili kayo ng aking book para may kaalaman kayo, no? Dahil dito, So, ako po, sabihin ko, feng shui consultant po ako. But, dumaan po ako sa napakaraming pagsubok last year and this year. Napakarami po talaga at napakabigat, pero awa ng Diyos naman po talaga, no? Talagang pilit kong kinakaya dahil sa aking sa tulong syempre ng ating Supreme God at ang ating proper feng shui, no? So, ganun din po sana kayo. Hindi, yung mga walang awareness, syempre, sasabihin mo, ano ba yan, mga feng shui, pero sasabihin ko po sa inyo talaga, totoo po talaga na ang mga pagsubok, totoo po talaga ang mga ito sa buhay natin. Karamihan nga lang sa atin dahil tayo ay mga relihiyoso at naka-mindset talaga tayo. Hindi natin masyadong napapag-ukulan na may mga wrong feng shuis po tayo, wrong doings po tayo. Ganon din po sa ating mga buhay, may mga maling ginagawa, kaya may mga pinagdudusahan, no? So, alam nyo, marami pa akong i-share sa inyo sa mga susunod. Masyado na pong mahaba ito. Basta ang sinasabi ko lang ay ang tanging magagawa natin ngayong taon ay ang manalangin. Every year naman po talaga, every night bago kayo matulog, every waking up, magdasal po kayo. At syempre, iba po ang pananampalataya at ang pagpoprotekta natin sa ating bahay at sa ating mga sarili. If you're into feng shui, then you are watching my video right now. So, marami po tayong matututunan sa real feng shui. Marami na po akong video dyan kung
If you like this, you watch and you like this video, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo. Meron na po tayong mahigit 60 videos dyan at marami na kayong matututunan. Hindi lang po puro kalokohan dahil joker din po ang inyong kasyang Jingkay. Mahilig din pong magpatawa dahil hindi naman po maganda na puro serious ang buhay. Marami po tayong mga kaalaman na isinishare sa inyo. Kagaya po nitong, sasagutin ko lang po itong tanong ni Miss Benita Bueno, ano po? Marami siya, nanaginip siya ng maraming ahas at nangangagat ng maraming tao. It means, maraming nagtatrayduran sa palibot mo. At ang mundo natin ay puno na ng mga ahas, nagtatrayduran na ang lahat. Hindi para lang sa lahat, sa sariling kapakinabangan. So, ito ang panaginip. Ibig sabihin, meron kang koneksyon, meron kang spiritual connection sa mundo natin. So, yung mga yan, ang ibig sabihin ng yung ano. Kay Rosalinda Enriquez naman, sorry, this is too late, no? Kasi na-late ko na nabasa itong ano niya. Yung puno, pinutol niya during ghost month. So, sana sa mga ganong pagkakataon at nakapagputol kayo at meron kayong naramdaman na naging pangit na epekto sa buhay ninyo, please offer something, no? Kagaya ng mga malagkit, yung mga biko, yung mga ganon. Maganda pong i-offer sa kanila ang mga sweets, no? Mag-offer na lang po kayo para yung spirit na inyong na-disturb ay mapatawad kayo kahit papano. Kasi I've learned that when I was young, yung ganyang ano. Para naman kay Ramil Bacon, mabilis na, nag-dream siya ng mabilis na bangkang dimotor sa dagat. So, ibig sabihin, marami kang mga desisyon na hindi mo na pinag-iisipan. At talagang ginagawa mo agad ayon sa mga gusto mong mangyari. Mag-ingat, pero maganda naman ang magiging resulta nito kung nakarating ka sa iyong paroroonan. So, yun ang mga kasagutan ng inyong mga panaginip. Ngayon yung mga may gustong magtanong, itanong nyo lang po sa akin dyan sa comment sections natin at every video ko po ay sasagutin ko ang lahat ng ito. Mga ka-Shenjingkay, marami pa akong, may mga time na ako ngayon para mag-vlog ulit. So, di sana napakahabang, it's been a long time bago ako nag-vlog, ano, kasi alam nyo, lahat ng pinagdaanan ko ngayon, open sa inyo lahat, and you have known it. Kaya alam ko na naintindihan nyo lahat. Sana magkaroon tayo lahat. Hoping na magkaroon lahat ng magandang 2025 at walang masyadong mag-suffer. So, I love you all mga ka-Shenjingkay, and please don't forget to like. Tinatamad kayong mag-like kasi kailangan nyo mag-sign in, ano. Okay, love you. See you. Bye.